Batang Gilas under 17 at under 18 malapit na muling mapalaban. Kaya nga lang, meron tayong malaking bad news mga brody. May tuturing na historic run ang ginawa ng nakaraang Batang Gilas under 16 sa FIBA Asia Under 16 Championship last year matapos makasungkit ng ticket para makapasok sa FIBA Under 17 World Cup despite na undersize ang lineup ng Pilipinas. Sa ngayon nagpa-practice na ang under 17 natin para sa World Cup. Mukhang nagdagdag din sila ng dalawang big man na sina Anwil Yap isang 6'9 banger at Prince Carino na 6'6 agile big man. Parehong bata yung mga brody, mga born 2009, so eligible pa rin sila para sa Batang Gilas under 16 next year. Kaya sana lang ay magamit sila ni Coach Josh Reyes at makapasok sa Final 12 para mabigyan agad ng magandang experience sa international level. At hindi lang sila ang inaasama makakapagdagdag pwersa para sa Batang Gilas. Pati na rin ang dalawang film guard na sina Tyler Bailey, isang 6'4 shooting guard at James Sanderson na isang 6'2 point guard na kilalang prospect sa Amerika at nakatanggap na rin ito ng ilang mga offer mula sa NCAA Division 1 school. Si Bailey mga brody kasama talaga ito sa under 16 last year pero dahil conflict sa schedule niya, hindi nga ito nagawa makauwi ng Pilipinas para sumama sa practice ng Batang Gilas. Habang si Sanderson naman ay kakakuha kamakailan lang ng PH passport. Abot na abot naman yan para sa kanya dahil born 2008 si James Sanderson, so eligible pa siya sa next Batang Gilas under 18 sa taong 2025. Kaya nga lang, heto ang bad news natin para sa mga Gilas fans. Ayoko sana talagang ilabas tong nalaman ko mga brody, pero since mukhang kumalat na sa ibang page at FB group yung nalaman kong impormasyon ay heto at ipapaalam ko na rin sa inyo para mas maunawaan nyo. Ayon sa ating source, wala tayong makikita mga bagong fill foreign na players sa Batang Gilas under 17 at miski sa under 18. Yung sa under 17 mismong nanggaling sa head coach ng Batang Gilas na si Coach Josh Reyes na mas gusto nitong panatilihin yung parehong lineup ng mga naglaro sa Batang Gilas under 16. Tanging dinagdag lang ngayon ay yung nabanggit natin na dalawang big man na sina Prince Carino at Anwil Yap. Nung una kasi nakita pa natin nag-ensayo sa under 17 si Justin Hunter, Tyler Bailey at James Sanderson pagkatapos ng NBTC at Manila Live Tournament. Pero after ng ilang days or week, pansamantalang umuwi si Sanderson at Bailey sa US upang ipagpatuloy ang kanilang mga naiwan na liga. Habang si Hunter ay nagstay sa Pilipinas. Pero sa ngayon mukhang wala na din yata sa Pinas si Hunter. At yung dalawang unang umuwi ay nag-aabang naman ng tawag mula kay Coach Josh Reyes. Pero nito lang, nakumpirma natin na hindi na maglalaro si Tyler Bailey at James Sanderson sa Under 17 World Cup. Sa kadahilanang in-inform daw ang kampo nila Sanderson at Bailey na mas gustong i-retain o panatilihin ni Josh Reyes ang Under 16 para sa World Cup. At baka hindi lang silang dalawa ha, baka pati na rin sa ibang mga foreign players na ninanais makapaglaro sa Batang Gilas. Pero heto pa ang mas matinding bad news. After hindi ma-call up sa under 17 ng Pilipinas si James Sanderson, naimbitahan naman ito sa training camp ng Team USA kamakailan lang. Siguro ito rin yung under 17 pool para sa World Cup. Sa pagkakaalam ko kasi mga brody sa Team USA, sila ang pipili at mag-iimbita ng mga mag-workout at try out with the same time sa kanilang team. So yung pinakamatitibay na players lang talaga ang naimbitahan sa USA. At kung sakali makapasok sa final daw si Sanderson, goodbye future D1 player. Or who knows, NBA player ang Gilas in the future. Mukhang umasa pa naman yung bata na maglalaro siya para sa Pilipinas sa Under 17 World Cup. At patungkol naman sa Batang Gilas under 18 natin, hindi ko sigurado kung anong dahilan nila kung bakit walang fill foreign ngayon sa pool. Iniisip ko baka dahil siyaba pa lang naman ang laban ng under 18 sa July. So baka sa FIBA under 18 Asian Championship pa tayo makakakita ng mga fill foreign players. Pero anyway, heto ang concern ko mga brody. Dahil alam nating kulang tayo sa mga big man. Bakit kaya hindi nila pinagbigyan makapag-tryout yung mga player na hindi available sa schedule na pa-tryout ng under 18? Lalo na kung reasonable naman talaga yung dahilan nila. Tapos kung alam naman nila may ibubuga at makakatulong yung mga player na yun sa team. Ito yung tinutukoy ko mga brody. Yung mga players na naglaro sa NCAA Juniors Finals from Letran at Perpetual ay hindi nakapag-tryout sa under 18 natin sa kadahilan ng ongoing ang NCAA Finals sa mga panahong yon. Katulad ng Twin Tower ng Perpetual na sina Aris Borja 6'7 at LeBron James Daeb 6'6 na parehong mga agile bigs. Ganon din yung player na kasama ni Jared Baez sa NBA Without Borders na si Jello Marota, isang 6'6 forward na kaya mag-wing. Hindi din daw siya nakapag-tryout dahil may laro siya sa MBT sa mga panahong yon. Diba mga brody, para sa akin valid naman yung reason nila. Isa pa, big man pa talaga yung mga nasayang. Gustong gusto pa naman nila makapaglaro sa Batang Gilas pero hindi nga lang sila nabigyan ng chance makapag-tryout. So yun nga mga brody, heto lang yung bad news at concern natin para sa Batang Gilas. Kaya mga brody, anong masasabi nyo? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan. Bye bye!